Hello mga ka-online! Nakapag-subscribe na ba kayo? Kung hindi pa, ano pang hinihintay ninyo? Push the notification bell para updated po kayo sa mga bagong post ni Papa Dudut. At syempre ang subscribe button. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, ang pagiging magulang ay hindi nasusukat sa pera na kayang ibigay ng isang tao. O kaya ay sa pagiging kadugo nito sa tinuturing na anak. Dahil ang pagmamahal ng isang magulang ay walang katumbas na halaga basta bukal sa puso na ibinibigay. Kadugo man niya o hindi ang kanyang anak, ang mahalaga ay kung paano niya ipagkaloob ang tunay na pag-aaruga at pagmamahal na kailangan ng kanyang anak. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Oscar na lamang ang itawag ninyo sa akin. 35 years old ako at nagtatrabaho bilang foreman dito lang din sa Maynila. Matagal niyo na po akong tagapakinig, Papa Dudut. Paborito ka talaga namin ng aking asawa kaya naman heto at naisip kong ibahagi na rin dito sa inyong channel ang kwento naming dalawa. Sa high school nag-umpisa ang relasyon namin ni Sally. Tumagal yon hanggang maging college na kami. At ang sabi nga nila sa college daw talaga nag-uumpisa ang mga totoong pangarap ng isang tao kasama ang mahal niya. Totoo yon, Papa Dudut, dahil doon kami talaga nangarap ng marami ng babaeng mahal ko. Kaya lang kinailangan kong huminto ng pag-aaral noon dahil namatay ang tatay ko. At tanging nanay ko na lamang ang nagpapaaral sa aming tatlong magkakapatid. At dahil ako ang panganay, ako ang unang nagsakripisyo at nagdesisyon na tumigil sa pag-aaral at magtrabaho na lamang. Doon ko napagtanto na hindi pala talaga madali ang buhay. May trabaho, lalo na kung maraming mga babayarin sa bahay. 18 years old lamang kasi ako noon at hindi pa talaga sanay humawak ng pera o ang mag-budget. Ganon pala talaga kapag may responsibilidad ka na sa buhay. Minsan makakalimutan mo na ang sarili mo. Ang masama lang doon, Papa Dudut, ay nagsimula ako na ring makalimutan ang responsibilidad ko sa aking girlfriend na si Sally. Hindi ko siya madalas na natatawagan o kaya ay napupuntahan sa school nila. At kapag nakikita kami madalas ay nag-aaway lamang kaming dalawa ng dahil nga sa mga nagiging pagkukulang ko sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na nakipaghiwalay na siya sa akin dahil hindi na raw niya nararamdaman ako bilang boyfriend niya. Sobrang sakit noon para sa akin kaya hindi kaagad ako pumayag. Pero kung gusto ko raw talaga na magkabalikan pa kami ay ayusin ko raw muna ang buhay ko at pati na ang oras ko para sa kanya. 3 buwan ang lumipas bago kami muling nagkaayos ni Sally. Laking pasasalamat ko na nangyari yon dahil hindi ko na talaga siya kayang mawala sa buhay ko. Kaya naman mas nag-effort na talaga ako para maayos ang relasyon naming dalawa. Hinahati ko na ng tama ang oras ko para sa trabaho, sa bahay at sa girlfriend kong si Sally. Hi babe, kanina ka pa? Sorry hindi kagad ako nakaalis ng bahay kasi ang daming pinagawa sa akin ni nanay eh. Ang bati ko kay Sally na noon ay naghihintay sa akin sa isang karinderya. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nainip sa paghihintay sa'yo. Sagot naman niya. Oo nga pala. Bigla kang nakipagkita sa akin ngayon. Akala ko ba next week na lang tayo magkikita kasi sem break ninyo ngayon? Tanong ko sa kanya. Kapag kasi sem break ay hindi siya masyadong nakakaalis ng bahay nila. Solong anak lang kasi siya ng daddy niya. Kaya mahigpit ito sa kanya. At hindi rin ito alam na may relasyon na kaming dalawa.
May importante kasi akong sasabihin sa iyo eh. Sabi naman niya. Ano yun? Bakit parang bigla kang sumeryoso dyan? Nagtatakang tanong ko. Oscar, mahal mo ba talaga ako? Balik tanong niya na mas lalong naging seryoso ang mukha. Ano bang klaseng tanong yan, babe? Naguguluhan pa ring tanong ko. Madali lang naman sagutin, hindi ba? Mahal mo pa ba ako o hindi? Ulit pa ni Sally na parang nagpipigil ng maiyak. Siyempre oo. Hindi naman tayo tatagal ng halos ilang taon kung hindi kita mahal eh. Ano ba kasi ang gumugulo sa isipan mo? Sabihin mo na kasi sa akin. Pangungumbinsi ko sa kanya. Dahil kasi sa inaasal niya na yon ay mas lalo lang akong kinakabahan. Buntis ako? Medyo naiiyak nang sabi niya. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Babe, 2 salita lang naman ang sinabi ko, hindi ba? Ano bang mahirap intindihin doon? Okay, sige, uulitin ko para mas maintindihan mo. Buntis ako at ikaw ang ama. Okay na ba? Mas naiintindihan mo na ba ngayon? Magkahalong inis at umiiyak na tanong niya. Pero sigurado ka na ba dyan? Tanong ko pa dahil pati ako ay kinakabahan na rin ng mga oras na yon. Marami pa kasi akong responsibilidad sa buhay tapos heto at dadagdag pa si Sally sa akin. Nilabas na niya ang isang maliit na bagay na alam kong pregnancy test. May 2 guhit na pula sa gitna ang bagay na yon. Ayan ang PT na ginamit ko at positive ang lumabas. Mahigit 2 buwan na kasi akong hindi dinadatnan. At alam mo na palaging regular ang buwan ng dalaw ko dahil sinasabi ko yun sa'yo. Ngayon lang talaga ako na-delay. Mabuti nga at nakapagpabili pa ako ng pregnancy test kit na yan sa atin ng kaibigan ko dahil ngayon sigurado ako na tama ang hinala ko. Umiiyak na sagot naman ni Sally. Medyo mas mahina na ang boses niya para hindi kami pagtingin na ng mga tao sa loob ng karinderya. Bakit hindi ka nakapagsalita dyan? Alam mo siguro mabuti pa na ipalaglag ko na lang tong nasa tiyan ko para wala na tayong pinoproblema pa ngayon. Biglang suhestyon ni Sally. Yan ang wag mong gagawin, Sally. Agad namang pigil ko sa gusto niyang mangyari. Ang lakas naman ng loob mo na utusan ako, Oscar. Kilala mo ang daddy ko ni boyfriend nga eh. Ayaw niya na magkaroon ako tapos malalaman na lang niya na biglang buntis ako. Kapag nalaman niya to sigurado kong itatakwil na ako ni daddy. Umiiyak na sabi pa niya. Basta, akong bahala sa'yo. Palayasin ka man o itakwil ng daddy mo. Hindi kita iiwanan. Pananagutan ko ang nangyari sa atin 2. Pananagutan ko ang magiging anak natin, Sally. Pangako ko naman sa kanya. Papadudot ka ba at takot ang una ko talagang naramdaman nang malaman ko ang tungkol sa pagbubuntis ni Sally. Sigurado naman ako na sa akin talaga ang dinadala niya pero hindi lang talaga ako makapaniwala at aaminin ko na takot pa rin talaga ako sa responsibilidad na yon. Pero wala Ando na yon at nagbunga na ang ilang ulit na pagpapasarap na ginawa namin ni Sally sa tuwing nakikita at nagkakasama kaming 2. At hindi ko hahayaan na mawala sa amin ang anak namin. Nang linggo na yon ay pinagplanuhan na namin ni Sally kung paano sasabihin sa daddy niya ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Minsan ko nang nakilala ang daddy niya noon nang subukan kong formal na manligaw sa bahay nila. Pinaalis lang ako nito at sinigaw-sigawan at sinabi ng daddy niya na bata pa raw si Sally at hindi raw ito papayag na ligawan ko siya.
May ibang masasakit na salita pa nga binitawan ng daddy niya noon, Papa Dudut. Sinabi nito na walang future sa akin si Sally at hindi rin daw nito papayagan na ako ang maging boyfriend niya. Aaminin ko na nasaktan ako noon, Papa Dudut. Kaya nang sagutin ako ni Sally at sabihin niya na itago muna namin ang relasyon namin sa daddy niya, ay kaagad akong pumayag. Isa rin talaga ang ugali ng daddy niya sa mga dahilan kung bakit ako natakot nang malaman ko na buntis ang girlfriend ko. Dahil alam ko na ilang sigaw mura at panlalait na naman ang matatanggap ko mula sa daddy niya. Pero handa akong tanggapin ang lahat ng yon, Papa Dudut. Handa akong patunayan na kaya kong maging responsableng tatay sa magiging anak namin ng babaeng mahal ko. Ang tagal naman ng daddy mo, kinakabahang sabi ko. Nasa sala kami ng bahay nila at hinihintay ang pag-uwi ng daddy niya. Pauwi na rin yun. Kapag kasi ganitong araw ng Sabado maraming kaibigan yon na dinadaanan bago umuwi dito sa bahay namin galing sa pamamasada ng jeep. Kinakabahan ka na ba? Tanong niya sa akin. Siyempre hindi. Bakit naman ako kakabahan Isang linggo na nating pinaplano tong gawin Na ipagtatapat sa daddy mo. Kaagad natanggi ko kahit ang totoo ay nangangatog na ang mga tuhod ko at naiihina ako sa kaba ng mga oras na yon. Sigurado ka ba? Kung gusto mo, pwede naman nating ipagpaliban muna ang pagsasabi kay daddy. Ayoko naman kasi na napipilitan ka lang na gawin to. Malungkot na sabi ni Sally. Ano ka ba, syempre hindi ako napipilitan. Gusto ko na rin namang malaman ng daddy mo ang sitwasyon mo ngayon. Para matapos na itong kaba na nararamdaman nating pareho, sagot ko naman. Sa bagay, tama ka dyan, wika niya. Sabay kaming napatingin sa may labas ng pinto nang marinig naming bumukas ang gate na malapit doon. Si daddy na yata yung nagbukas ng gate sa labas. Babe, mag-ready ka na ha. Huwag kang masyadong kabahan, ang bilin niya sa akin. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang magsabi sa kanya. Hindi talaga ako kinakabahan, promise. Sagot ko naman. O bakit nandito ang lalaking yan? Anong meron? Magsusungit ka agad ng daddy niya nang makita ako sa loob ng bahay. Magandang hapon po, Tito. Magalang na pagbati ko habang pilit na nilalabanan ng takot. Malaking lalaki kasi ang daddy ni Sally na si Tito Roger. Matangkad ito, malaki ang pangangatawan at parang isang tulak lang nito ay kaya na niya akong patalsikin palabas ng bahay nila. Hindi ka namin kamag-anak kaya tigil-tigilan mo ang pagtawag sa akin ng tito. Ano bang kailangan mo at nandito ka sa pamamahay ko? At ikaw, Sally, umalis ka nga sa tabi ng lalaking yan at baka makakurot kita dyan. Utos naman ni Tito Roger. Daddy, may gusto po kasi sanang sabihin sa inyo si Oscar. Ang wika ni Sally nang hindi ako makasagot kaagad. Wala akong panahon dyan. Kaya ikaw lalaki, umalis ka na rito sa bahay namin bago pa ako tumawag ng mga tanod sa labas. Pagbabanta sa akin ni Tito Roger. Daddy, importante po kasi ito ang sabi naman ni Sally. So wala akong pakialam. Tulungan mo na nga lang ako dito sa bit-bit ko, Sally, at ikaw lalaki. Hindi ka ba talaga aalis ng bahay na to? O baka gusto mong ako ang kumaladkad sa'yo? Palabas ng bahay namin. Bulyaw pa sa akin ni Tito Roger. Daddy, kailangan niyo po munang marinig ang sasabihin niya. Oy Oscar, magsalita ka naman dyan. Siniko ako ni Sally nang hindi pa rin ako nagsasalita dahil sa matinding kaba ko. Sir, ano po kasi Nauutal na sabi ko pero hindi ko naman matuloy. Matigas talaga ang ulo ninyo mga bata kayo, no? O sige, hintayin mo ako makalapit dyan sa kinakatayuan mo nang magkabukol ka talaga sa akin. Pagbabanta pa ni Tito Roger na akmang lalapit na sa akin.
Daddy, buntis ako. Medyo nauutal na sabi pa ni Sally na humarang pa sa harapan ko. Anong sabi mo? Sally, gumagawa ka lang ba ng kwento? Nagpipigil sa galit na tanong ni Tito Roger. Daddy, sorry po, pero totoo po ang sinasabi ko. Naiiyak na ang sagot ni Sally. Napakahaliparot mo palang bata ka eh. Hindi kita pinalaki para lang buntisin ka ng kung sino mang tambay dyan sa kanto. Galit na sigaw ni Tito Roger. Ayun na naman siya sa masasakit na salitang binibitawan ng bibig niya. Sir, huwag niyo pong sasaktan si Sally. Huwag po kayong mag-alala dahil handa po akong panagutan siya. Sa wakas ay nasabi ko na rin. Wala akong pakialam sa'yo, tarantado ka. Sigaw niya kasunod ang malakas na pagsuntok din sa akin. Daddy, tama na po. Sorry po talaga. Hindi po namin alam na mangyayari to. Umiiyak na sabi ni Sally. Hindi alam? Ano kayo mga batang musmos na naglalaro ng bahay-bahayan at buntis-buntisan? Tapos bigla na lang nagkatotoo? Ganun ba, ha Sally? Sigaw pa ni Tito Roger bago ako binanlikan at muling kwinelyuhan. At ikaw lalaki ka ha? Napaka walang yamo. Hindi mo na ginalang ang anak ko. Sabi niya bago ako muling sinuntok. Sir, patawarin niyo po ako pero mahal ko po talaga ang anak ninyo. Umiiyak na rin na sabi ko. Mahal mo ang anak ko pero sinira mo ang kinabukasan niya. Sinira mo ang buhay niya. Sigaw ni Tito Roger na muli sana akong susuntukin pero niyakap na siya ni Sally. Daddy, please, tama na po. Huwag yun na pong saktan si Oscar. Nagmamahalan po talaga kaming dalawa. Pakiusap ni Sally. Nagmamahalan kayo? O sige, magsama na kayong dalawa. Halika dito dali. Sabi ni Tito Roger habang kinakaladkad palabas ng bahay si Sally. Daddy, aray, nasasaktan po ako. Sigaw ni Sally pero hindi pa rin siya tinigilan ng daddy niya hanggang sa maitulak siya palabas. Nakasunod naman ako sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Sir, huwag niyo na pong saktan si Sally. Baka po kung anong mangyari sa baby namin. Pakiusap ko. Lumayas ka na sa bahay na to. Hindi ko kailangan ng dagdag na palamunin dito sa bahay ko. Sigaw ni Tito Roger. Daddy, please. Patawarin niyo po ako. Ayoko pong umalis dito, Daddy, please. Huwag niyo po akong palayasin. Pagmamakaawa naman ni Sally. Ginusto mo yan, Sally. Magsama na kayong dalawa ng walang kwentang lalaking yan. At eto ang tatandaan mo. Mula sa araw na ito, itinatakwil na kita bilang anak ko. Kaya huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Pagbabanta pa ni Tito Roger. Papa Dudut, sinubukan pa naming magmakaawa ni Sally sa daddy niya para hindi siya palayasin. Pero ramdam ko ang sobrang galit ng daddy niya dahil sa ipinagtapat namin. Ayaw pa rin sanang umalis ni Sally sa bahay nila kaya lang kinaladkad na rin siya palabas ng gate ng daddy niya at nakasunod naman ako sa kanila. Ibinato na rin nito sa amin ang ilang mga gamit ni Sally bago nito nilock ang gate. Lumabas na ang mga kapitbahay nila mula sa kani-kanilang bahay noon para makichismis sa gulong nangyayari sa amin. Kaya kinumbinsi ko na si Sally na umalis na lamang kami. Pinulot ko ang ilang mga gamit niya bago ko siya inalalayang tumayo. Nang mga oras na yon ay hindi ko pa nasabi kay nanay ang tungkol kay Sally. Pero dahil wala na akong ibang pagpipilian o pwedeng puntahan ay inuwi ko na siya sa bahay namin. Dalang ibang gamit ni Sally. Nang dumating kami sa bahay ay kaagad kong ipinagtapat kay nanay ang pagbubuntis ng girlfriend ko. At kagaya ng inaasahan ko ay nagulat siya at naiyak dahil sa mga nangyari.
Hindi naman kasi kami nakagagaan sa buhay pero ayon, magdadagdag pa ako ng pakakainin sa bahay namin. Kaya naman isang linggo lang kaming tumagal sa bahay na yon at nag-decide na ako na mag-solo na kami ni Sally. Sumakto rin na may libreng kasalang bayan na naganap noon sa lugar namin na hindi namin pinalampas. Dahil nasa tamang edad na rin kami noon ay nagawa naming magpakasal ni Sally nang walang masyadong ginagastos. Wala talaga akong maayos na plano noon, Papa Dudut. Basta ang gusto ko lang ay maging mabuting partner para kay Sally at tatay ng magiging anak namin. Kumuha kami ng maliit na bahay na sapat lang para sa aming dalawa. Ginamit ko ang naipong kong pera at mabuti na lang din at nagtuloy-tuloy ang trabaho ko sa construction noon. Mabigat talaga ang trabaho na yon. Kumpara sa pagiging barker na una kong naging trabaho. Pero mas okay naman ang kita basta masipag ka lang. Si Sally naman ay sinabihan ko na sa bahay na lang namin dahil ayoko nang mahirapan siya sa pagbubuntis niya. Pero nang magpresenta siya na tumanggap ng labada ay hindi ko na siya pinigilan pa. At binilinan ko na lang siya na huwag masyadong papagurin ang sarili niya. Pareho kaming hindi nakapagtapos ng kolehiyo ni Sally, Papa Dudut, at pareho rin kaming nangangapa sa buhay may pamilya. Mahirap pala talaga. Lalo na ang magsolo. Yung wala ka ng ibang aasahan kung hindi ang sarili mo lang at ang kapareha mo. Madalas din kaming nagigipit noon at nakikiusap sa may-ari ng bahay na madedelay ang pagbabayad namin ng upa. Mabuti na lang at mabait ang landlady namin pero maswerte talaga ako dahil si Sally ang napangasawa ko. Napakabait kasi niya at understanding na misis. Kahit na maliit lang ang inaabot kong pera ay hindi siya nagagalit sa akin at palagi niyang sinasabi. Nakakayanin namin ang lahat ng pagsubok na darating sa buhay namin basta magkasama kaming dalawa. At sa tingin ko ay nagawa namin yon. Lalo na nang isinilang na ni Sally ang anak namin na pinangalanan naming Sonia. Grabe babe, kamukhang kamukha mo siya. Sabi ko habang karga-karga ni Sally ang anak namin. Yan nga rin ang sabi ng nurse halos wala raw siyang nakuha na kahit na anong mula sa mukha mo. Natatawang sagot naman ni Sally. Grabe naman yung nurse na yon. Sino ba yun at irereklamo ko siya? Pabirong sabi ko. Hayaan mo na siya, mukha namang nakuha ni Baby Sonia ang ilong mo baby. Tingnan mo oh, ang tangos kumpara sa ilong ko. Ang wika naman ni Sally. Oo nga babe, mukhang ilong ko ngang nakuha niya. Pero grabe hindi ako makapaniwala na nakikita at nahahawakan ko na ang baby natin. Medyo naluluhang sabi ko. Ako nga rin Sobrang sulit lang talaga ng sakit na naranasan ko sa panganganak kagabi. Natatawang sagot naman ni Sally. Basta babe pangako ko sa iyo na hindi ako magbabago sa inyo ng baby natin. Kung magbago man ako, mas lalo ko kayong mamahaling pareho. Ang sabi ko sa kanya. Salamat babe Salamat kasi palagi kang nandyan para sa akin at sa anak natin. Naluluhang wika ni Sally. Totoo pala na sa unang beses na mahawakan at makita mo ang anak mo ay nakakaiyak pala talaga yon, Papa Dudut. Nakakaiyak sa sobrang tuwa na nararamdaman ko. Yung galak na hindi ko maipaliwanag. Para bang gusto ko na lang mapahagulhol sa sobrang ligayang nararamdaman ko noon. Ang sarap pala talagang maging isang ganap na tatay. Nanay, bulong ko nang makita ko si nanay na nasa labas ng kwarto ng ospital kung nasaan si Sally. Kakatapos lang ng trabaho ko at doon ako dumiretso sa ospital para dalawin ang mag-ina ko. O Oscar, gulat na bati niya sa akin. Nay, mabuti po at napadalaw kayo dito sa ospital. Natutuwang sabi ko bago ko siya saglit na niyakap. Nabalitaan ko kasi na nanganak na si Sally. Medyo naluluhang sabi ni nanay. Mula kasi nang umalis ako sa bahay ay hindi na kami nag-usap pa.
Opo, nung isang araw lang po, sagot ko naman. Talaga kumusta naman si Sally? Hindi ba siya nahirapang manganak? Pangungumusta ni nanay. Maayos na po siya at hindi na po siya masyadong nahirapan. Mabuti nga po at kinaya niya na normal na delivery. Pagkukwento ko. Diyos ko, salamat naman, wika niya. Tara po, pasok po tayo sa loob ng kwarto para makita niyo na rin po ang apo ninyo. Kapag ganitong oras po dinadala po ng nurse kay Sally ang baby namin. Sigurado rin po ako na matutuwa siya kapag nakita niya kayo. Yaya ko sa kanya na hindi na niya tinanggihan pa. Kagaya ng inaasahan ko ay natuwa si Sally nang makita si nanay. Ayos nang ba Sally kung makita ko ang apo ko? Tanong ni nanay. Siyempre naman po. Heto po siya at karga ko habang mahimbing na natutulog. Lapit po kayo dito, sagot naman ni Sally. Lumapit na kami ni nanay sa kama at halos maluhana. Si nanay nang makita niya nang malapitan ang baby namin ni Sally. Ang cute-cute naman ng apo ko. Alam mo bang ganito rin ang mukha mo nung baby ka pa, Oscar? Kwento ni nanay. Talaga po, pero ang sabi po ng nurse na nagdala dito sa baby namin si Sally daw po ang kamukha ng anak namin. Natatawa ang sagot ko naman. Nako, basta para sa akin ikaw ang kamukha nitong apo ko. Tingnan mo nga ang tangos ng ilong kopyang-kopya ng ilong mo. Natutuwang sabi ni nanay. Babe, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ko nang malingunan ko si Sally na lumuluha. Wala, namimiss ko lang si Daddy. Grabe, sana nandito rin siya ngayon at nakikita niya kung gaano ka-cute ang anak natin. Naiiyak na sagot naman ni Sally. Huwag ka mag-alala babe. Alam ko na darating ang araw na mapapatawa din tayo ng daddy mo. Ang sabi ko sa kanya. Tama si Oscar. Walang magulang ang hindi kayang tiisin ng panghabang buhay ang kanyang anak. Kaya sigurado ako na magkakaayos din kayo ng daddy mo, Sally. Segunda naman ni Mama. Hindi naman talaga galit sa akin si nanay noon, Papa Dudut. Nagkaroon lang siya ng kaunting tampo dahil pakiramdam niya ay bigla ko na lang kinalimutan ang responsibilidad ko sa kanila ng mga kapatid ko. Pero dahil mahal ako ni nanay at hindi niya rin natiis ang pagtatampo niya sa akin, kaya pinuntahan niya kami sa ospital nang mabalitaan niya na nanganak na nga si Sally. Grabe ang tuwang naramdaman ko noon, Papa Dudut, kasi nakita kong malusog na ang anak ko. Tapos nagkaayos pa kami ni Mama. Kaya ang hinihiling ko na lang noon ay sana dumating din ang araw na magkaayos si Tito Roger at si Sally. Mula nga ng araw na yon ay mas lalo akong nagsumikap sa pagtatrabaho ko, Papa Dudut. Mas pinagbuti ko pa ang ginagawa ko at palagi rin ako naka-overtime at sinisigurado ko rin na may oras naman ako at lakas para sa mag-ina ko. Gusto ko na may paramdam pa rin sa kanila ang presensya, pag-aalaga at pagmamahal ko. Nakakapagod pero palagi ko namang nararamdaman na sulit ang lahat ng pagsusumikap ko para sa kanila. Lalo na at lumaki na mabait at masunuring bata ang anak namin ni Sonia. Papa, mabuti po't nakauwi na kayo. Kaagad na salubong sa akin ni Sonia na noon ay 9 years old na. O malalim na ang gabi ha, bakit gising ka pa? Nagtatakang tanong ko bago ko niyakap si Sonia. Nako, kanina ko pa kang pinapatulog yung anak mo ang sabi niya hihintayin ka raw muna niyang umuwi. Natatawa ang kwento ni Sally na noon ay naghahain na ng para sa hapunan ko. Sabado naman po bukas kaya wala po kaming pasok sa school. Saka palagi po kasi akong tulog kapag umuwi na kayo sa bahay Ang sabi naman ni Sonia. Ang sabihin mo, nararamdaman mo lang na may pasalubong akong dala para sa iyo kaya mo ko hinihintay ngayon. Natatawang sagot ko naman. Talaga po may pasalubong po kayo sa akin? Excited na tanong ni Sonia. Oo, eto.
Sabi ko bago inabot sa kanyang maliit na cake na dala ko. Nag-uuwi talaga ako ng pasalubong sa kanya tuwing Biyernes dahil madalas niya akong hinihintay na makauwi. Ala, may cake ako mama, may cake po ako. May pasalubong po na cake si Papa. Tuwang-tuwang sabi ni Sonia na nauna pang pumunta sa akin sa lamesa para ipakita kay Sally ang pasalubong ko na cake. Ganon talaga siya kapag may binibigay akong kahit na anong bagay o pagkain sa kanya. Palagi siyang natutuwa at ipinagmamalaki sa mama niya. Lumapit na rin ako noon sa may lamesa. Mukhang masarap yung cake ah. Nakangiti namang sabi ni Sally bago nilagyan ang kanin ng plato ko. Hati po tayo dito mama. Ang sabi naman ni Sally bago buwaba sa kinakaupuan niya at lumapit sa akin. Thank you po Papa, sabi niya bago ako niyakap ng sobrang higpit. Grabe Papa Dudut, sobrang pagod ako sa buong maghapon na ginawa ko sa trabaho dahil sa pagbubuhat ng hollow blocks, paghahalo ng semento at kung ano-ano pang gawain sa construction. Pero lahat ng pagod na yon ay parang bigla na lang naglaho dahil sa mahigpit na yakap sa akin ng anak ko. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam na pagkatapos ng buong maghapon na mabigat na trabaho, may mabait na asawa at malambing na anak ako na uuwian sa bahay. Silang dalawa lang ay sapat na para matanggal ang lahat ng pagod at sakit sa katawan na nararamdaman ko noon. Nang taong ding yon Papa Dudut ay nakatanggap kami ng tawag mula sa isang kamag-anak ni Sally at sinasabi sa amin na nasa ospital daw si Tito Roger at may malubhang karamdaman. Hindi kami nagdalawang isip Papa Dudut na pumunta doon ni Sally kasama si Sonia. Nang makarating kami sa ospital ay nakita namin kung gaano na nanghihina si Tito Roger sa hinihigaan niya na kama. Sally, anak mabuti at dinalaw mo ko dito, sabi ng nanghihinang si Tito Roger. Daddy, kaagad na lumapit si Sally sa kanya at naiyak na niyakap ang papa niya. Daddy, sorry po. Sorry po sa naging pagkakamali ko sa inyo. Umiiyak na paghingi ng tawad ng asawa ko. Shh, tama na. Kalimutan na natin yon, ang sabi ni Tito Roger na mahina ang boses. Sir, sorry po ngayon lang kami nakadalaw. Kahapon lang po kasi namin nalaman ang nangyari. Sabi ko naman nang makalapit na rin ako. Nasa tabi ko noon si Sonia at baka sa mukha ng bata ang labis na pagtataka sa mga nangyayari. Palagi namin kinakwento sa kanya si Tito Roger at dahil matalino siyang bata, alam ko na nakilala na niya kaagad noon ang biyanan ko. Ano ka ba? Kasal na kayo ng anak ko, hindi ba? Nalaman ko yun mula sa isang kamag-anak namin. Kaya daddy na lang ang itawag mo sa akin. Nakangiting sabi ni Tito Roger na kaagad ko namang sinang-ayunan. Papa, siya po ba ang Lolo Roger ko? Inosenteng tanong naman ni Sonia. Oo anak, siya nga, lapitan mo na siya at magmano ka na sa kanya. Nakangiting sabi ko. Mano po Lolo Roger, ang sabi ni Sonia nang makalapit kay Tito Roger. Kawaan ka ng Diyos, naluluhang sagot naman ang biyanang ko. Alam niyo po matagal ko na po kayong gustong makilala. Kinikwento po kasi kayo sa akin ni na Mama at Papa at palagi po nilang sinasabi na sobrang mabait kayo. Kaya lang daw po busy po kayo sa trabaho. Mabuti po ngayon nagkita na po tayo Lolo. Ang kwento ni Sonia na lalong nagpaluha kay Tito Roger. Ako rin na po Matagal na rin kitang gustong makita at makilala. At hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon na sa wakas ay nakita na rin kita. Naiiyak na sabi ni Tito Roger. Kami rin noon ni Sally ay naiiyak na rin dahil nakita namin kung gaano kasaya ang biyanan ko. Lalo na nang magkaayos na sila ni Sally at makilala niya ang nag-iisang apo niya. Hindi nagtagal Papa Dudut ay tuluyan na rin siyang binawian ng buhay dahil sa sakit sa baga.
Sobrang hirap ng pangyayari na yon para sa asawa kong si Sally. Pero palagi kong sinasabi sa kanya na ang mahalaga ay pumanaw ng tahimik at walang bigat na nararamdaman si Tito Roger sa kanyang dibdib. Dahil sa pagmamahal na pinaramdam namin ni Sonia kay Sally, Papa Dudut, ay nagawa niyang makapag-move on sa pagkawala ng daddy niya. Alam naman natin na hindi talaga madali ang mawala ng minamahal sa buhay, lalo na kung magulang natin ang mawawala. Dumagdag pa na ilang taon ring hindi nakakasama noon ni Sally si Tito Roger. Pero ginawa namin ang lahat ni Sonia para kahit paano ay hindi malungkot ang asawa ko. Mabuti na lang talaga at natural na malambing si Sonia dahil alam niya kung paano pasasayahin ang mama niya. Ilang buwan nang lumipas, bumalik na ulit sa dating sigla ang bahay namin. Yung masayahin kong asawa, makulit na anak at masayahing tahanan na palaging umaalingaw-ngaw sa buong bahay. At sa bawat araw na nakakasama ko ang mag-ina ko ay hinihiling ko na sana'y hindi na matapos pa ang araw na yon. Sigurado ko matutuwa si Sonia kapag nakita niya ako mamaya na nasa bahay na. Bulong ko habang naglalakad ako pa uwi ng bahay. Maaga kasing natapos ang trabaho namin kaya maaga rin akong makakauwi noon. Kagaya ng nakagawian ko ay bumili ako ng pasalubong para sa anak namin ni Sally. Hindi pa naman sanay si Sonia na umuwi ng bahay na nandun na ako kaya sigurado ako na doble ang tuwa na mararamdaman niya. Bakit may kotse rito sa tapat ng bahay namin? Nagtatakang tanong ko nang makita ko ang pulang kotseng nakaparada sa may labas ng bahay. Dumiretso na ako ng pasok ng loob at nakita ko ang isang hindi inaasahang bisita. Si Bobby, ang dati naming schoolmate ni Sally. Bobby? Nagtatakang bati ko nang makita ko siyang nakatayo sa may gilid ng sofa. Babe, bakit ang aga mo nakauwi ngayon? Tanong ni Sally na bakas ang labis na pagkagulat sa mukha niya. Maaga kasing natapos ang trabaho ko. Sagot ko na hindi naaalis ang tingin kay Bobby. Hindi siya ganoon kagwapo pero sa ayos ng pananamit at sapatos sa suot niya ay aaminin ko na medyo nanliit ako sa sarili ko. Pawisan kasi ang mukha ko, luma na ang maluwag na t-shirt ko at suot ko ang luma kong tsinelas na parang anumang oras ay masisira na. Oscar, kumusta? Casual na bati naman sa akin ni Bobby. Ayos lang pero anong ginagawa mo dito? Nagtataka pa ring tanong ko. Paalis na rin siya. May tinatanong lang siya kaya napadaan siya dito sa bahay natin. Medyo kinakabahang sabi ni Sally. Ramdam ko na may mali na kaagad na nangyayari ng mga oras na yon dahil una sa lahat ay hindi ko alam kung paano nalaman ni Bobby kung saan kami nakatira. At pangalawa ay alam ko na isa siya sa mga pumorma kay Sally noong nag-aaral pa lamang kami. Bobby, umalis ka na. Pagtataboy pa ni Sally kay Bobby. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang pakay ko. Napuntahan dito sa bahay ninyo. Ang sabi ni Bobby. Ano bang nangyayari? May gusto ba kayong sabihin sa akin? Medyo naiinis na tanong ko. Oo, may dapat kang malaman, Oscar. Sagot naman ni Bobby. Bobby, please. Tumahimik ka na at umalis ka na rito. Medyo naiiyak ng pagtataboy naman ni Sally. Sabi nang hindi ako aalis ng bahay na to hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Pagmamatigas ni Bobby. Anak? Nauutal. Naulit ko sa isang salitang binitawan ni Bobby. Malakas ang kabog ng dibdib ko na para bang naninikip na sa kaba. May nabubuo na ideya na sa isipan ko pero ayokong paniwalaan na tama yon. Hindi pwede, ayokong mangyari yon. Oscar, kailangan mong malaman ang totoo na hindi mo anak si
Hindi na natapos pa ni Bobby ang gusto niyang sabihin dahil bigla na lang akong napasugod sa kanya. Nabitawan ko na noon ang plastic na may lamang 4 na mansanas na pasalubong ko kay Sally at kaagad na gumulong sa sahig. Tumahimik ka na, Bobby. Umalis ka na rito sa bahay ko. Sigaw ko sa kanya habang pilit siyang pinagtutulakan palabas ng bahay. Pigil ang sarili ko na masuntok siya. Oscar, ano ba? Alam ko namang naiintindihan mo na ang gusto kong sabihin. Huwag ka ngang magbulag-bulagan. May karapatan akong makita ang anak ko. Sagot niya na dahilan para hindi ko na mapigilan pa ang sarili ko at malakas siyang masuntok sa mukha niya. Natumba siya sa labas ng bahay namin pero kaagad ding tumayo. Hindi ka pa ba talaga aalis dito? O gusto mong mabahira ng dugo yung suot mong mamahalin na damit? Muling sigaw ko sa kanya. Isang napakalalim na buntong hininga ang binitawan ni Bobby bago kami tinignan ni Sally. Babalik ako dito at kukunin ko ang anak ko. Matigas na sabi niya bago sumakay ng kotse niya. Pigil ang mga luhang pinulot ko ang mga mansanas na gumulong sa sahig nang bumalik ako sa loob ng bahay, Papa Dudut. Kailangan ko yung hugasan at ilagay sa lalagyan para kapag dumating ang anak kong si Sonia ay matuwa siya sa pasalubong ko sa kanya. Oscar, I'm sorry. Umiiyak na wika ni Sally. Huwag ka nang umiyak. Alam ko naman na hindi totoo ang sinasabi ng walang hiyang yon. Sagot ko bago naglakad papuntang lababo at hinugasan ang mga mansanas. Oscar, kailangan nating mag-usap. Dugtong pa ng asawa ko. Wala na tayong dapat na pag-usapan. Hindi ako naniniwala sa kung ano man ang sinasabi ni Bobby kaya huwag ka nang umiyak dyan. Pauwi na ang anak natin at ayokong abutan niyang namumugto ang mga mata mo. Sabi ko habang ako man ay nagpipigil ng sarili kong mga luha. Totoo yung sinasabi ni Bobby. Anak niya talaga si Sonia. Nung maghiwalay tayo ng ilang buwan noong nasa college pa lang ako, nagkaroon kami ng relasyon at may nangyari sa aming dalawa. Pero nang magkabalikan tayo doon ko naramdaman na ikaw talaga ang mahal ko kaya tinago ko sa iyo tungkol sa dinadala kong baby na si Bobby talaga ang ama. Ayaw niya naman akong panagutan noon kaya hindi ko na pinilit sa kanya ang anak ko. Umiiyak na pagkukwento pa ni Sally. Kaya sa akin mo pinasalo ang anak mo? Kaya sa loob ng halos 10 taon, pinaniwala mo ko na ako ang tatay ni Sonia? Paano mo nagawa sa akin to, Sally? Binilog mo ang ulo ko. Niloko mo ko. Naiiyak na sumbat ko sa kanya. Sobrang sakit ng katotohanan na yon, Papa Dudut, na hindi ko alam kung kailan ko kakayaning tanggapin. Ang anak namin ni Sally na sobrang minahal ko ay hindi pala talaga ako parte sa pagkakalikha sa kanya sa mundong ito. Oscar, patawarin mo ko sa pagsisinungaling ko sa iyo. Pero maniwala ka sa akin na ikaw talaga ang mahal ko. Kayo lang ni Sonia ang mahalaga sa buhay ko, naiiyak na sabi ni Sally. Hindi na to kailangan pang malaman ni Sonia. Hindi na niya makikilala pa si Bobby. Ako lang ang tatay ng anak natin. Ako lang at wala nang iba pa. Matigas na sabi ko habang nagpupunas ng luha. Gusto pa sanang tumutol ni Sally pero hindi na niya nagawa pa dahil bigla nang dumating si Sonia. Pareho kaming kaagad na nagtuyo ng mga luha namin. Papa, ang aga-aga niyo pong nakauwi. Nakangiting bati ni Sonia sa akin bago ako niyakap ng mahigpit. Inagahan ko talaga anak para maibigay ko tong pasalubong ko sa iyo. Nakangiting sabi ko habang inaayos ang buhok niya. Pigil pa rin ang mga luha ko noon habang kausap ko ang anak ko. Wow, Apple! Favorite ko po to. Natutuwang sabi ni Sonia
bago kinuha ang isang mansanas na kaagad niyang binitawan. Aray, sambit niya habang nakahawak sa tiyan niya at bahagyang napayuko. Anak, bakit? Nag-aalalang tanong ni Sally nang lumapit na rin sa amin. Papa, mama, ang sakit po ng sikmura ko eh. Ang sakit po, sobrang sakit po. Umiiyak na sagot ni Sonia habang namimilipit sa sakit na nararamdaman niya. Bigla na ring namutla ang mga labi niya at nangitim ang mukha niya. Sandali lang anak, dadalhin ka namin ni mama sa ospital. Kumapit ka lang sa akin anak, ipapagamot ka namin ni mama mo. Nag-aalala na ring sabi ko bago ko siya binuhat at magkasunod kami ni Sally na lumabas ng bahay. Halos mahimatay na sa pamimilipit sa sakit ng sikmura si Sonia nang makarating kami ng ospital. Doon namin nalaman na may appendicitis pala siya at kaagad siyang sumailalim sa isang operasyon. Magkayakap kami noon ni Sally na nagdarasal sa chapel ng ospital na sana ay maging successful ang operasyon ni Sonia. Dahil hindi namin kakayaning pareho kapag nawala ang anak namin. Sa awa ng Diyos ay naging successful ang ginawang operasyon sa anak ko, Papa Dudut. Naging mabigat man ang gastusin para sa amin, ang mahalaga ay nailigtas ang buhay ni Sonia sa tiyak na kapahamakan. Ang lakas-lakas naman talaga ng baby ko, ang sabi ni Sally nang maubos ni Sonia ang pagkain niya. Nasa loob kami ng kwarto ng ospital kung saan ay nagpapagaling pa rin si Sonia. Mama, hindi naman ako baby. Big girl na po ako. Natatawang sagot naman ni Sonia. Oo naman, hindi naman baby tong anak natin eh. Big girl na siya kaya nakaya na niya ang operasyon sa kanya at lalo siyang magpapalakas. Hindi ba anak? Nakangiting sabi ko. Opo papa, mana po ko sa inyo eh, hindi natatakot sa injection. Pagbibida ni Sonia. Masiglang masigla na siya noon na labis kong pinagpapasalamat sa Diyos. Ang daya naman, favorite niya si Papa, paano naman si Mama? Kunwaring nagtatampong sabi ni Sally. Siyempre naman, mana ako sa inyo ang ganda ni Mama. Kasi kung kay Papa ako nagmana ng mukha na po akong lalaki. Natatawa ang sagot naman ni Sonia. Aba grabe siya, marunong ka namang asar Sonia. Natatawa ang sabi ko naman bago siya kiniliti. Umalingaw-ngaw ang tawan na naming tatlo noon sa loob ng kwarto nang biglang bumukas ang pinto. Sally, anong ginagawa ng lalaking yan dito? Halos pabulong na tanong ko nang makita kong pumasok si Bobby sa loob ng kwarto. Mamaya na ako magpapaliwanag sa iyo. Sonia? Siya nga pala si Tito Bobby mo. Kumusta ka Sonia? Ang tanong naman ni Bobby. Mabuti naman po, magalang na sagot ng anak ko. Sonia, bibili lang kami ng pagkain ng papa mo. Si Tito Bobby mo muna ang magbabantay sa iyo dito sa kwarto. Paalam ni Sally. Pwede po bang si Papa na lang ang maiwan dito? Pakiusap naman ni Sonia. Saglit lang naman kami sa baba ni Papa sagot ni Sally. Babalik din sila kaagad. Oo nga pala, may dala akong laruan para sa'yo. Sabi ng mama mo paborito mo raw to. Ang sabi ni Bobby na pinakita ang hawak niyang stuffed toy. Meron na po ako nito galing kay Papa pero salamat po. Magalang na sabi naman ni Sonia. Bobby, maiwan muna namin kayong dalawa ha, ang sabi pa ni Sally. Sige salamat Sally, sagot ni Bobby na bumaling din ang tingin sa akin at ngumiti. Tinanguan ko na lamang siya bago ako sumunod kay Sally sa paglabas niya ng kwarto. Sally, ano yun? Sa wakas ay tanong ko sa asawa ko nang makalabas na kami at makalayo na kami sa kwarto. Tinawagan ko si Bobby at pinaalam ko sa kanyang nangyari kay Sonia. Nagigilty na sagot naman ni Sally. Pero bakit kailangan mo pang gawin yon?
Bakit kailangan mo pang papuntahin ng lalaking yan dito? Naiinis na tanong ko. Dahil alam kong karapatan niya ring malaman kung ano nangyari kay Sonia. Nag-agaw buhay ang bata kaya dapat na malaman niya. Sagot naman ni Sally. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Bakit hindi mo man lang pinaalam na pupunta pala siya ngayon? Tanong ko pa. Kapag ba sinabi ko sa iyo ang tungkol dito ay papayag ka na dalawin niya si Sonia? Pagbabalik tanong niya. Hindi, kaagad na sabi ko. Kita mo na? Kaya nga hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol dito dahil alam ko na yan ang isasagot mo, ang wika pa ni Sally. Dahil hindi naman na niya kailangang malaman pa. Ako na ang tatay dito. Bakit kailangang sumulpot pa siya bigla? Naiiyak saglit na tanong ko. Kahit saang anggulo natin tignan, karapatan pa rin niya na malaman ang tungkol sa sakit ni Sonia dahil hindi ko na hinayaan pang matapos ni Sally ang sinasabi niya at kaagad akong nagsalita, Papa Dudut. Dahil siya ang ama at sampid lang ako dito, tama ba? Kasi sa totoong kwento ng buhay ninyo, tatay-tatayang lang naman talaga ako ng anak ninyo. Extra lang ako sa buhay ninyong tatlo. Bakit ba kailangan mong paulit-ulit na iparamdam sa akin na kahit kailan hindi ako pwedeng maging tatay ni Sonia? Tanggap ko nang kahit kailan isa lang akong tatay-tatayan sa buhay ng anak mo pero wag mo naman sanang paulit-ulit na ipamukha sa akin yon. Pigil ang mga luhang sabi ko. Anak natin, Oscar. Ikaw lang ang nagpakatatay kay Sonia at kahit kailan hindi magbabago yon. Kung tatay man niya si Bobby sa dugo lang yon. Dahil habang buhay kanyang kikilalanin bilang tatay niya. Naiiyak na ring sabi ni Sally. Wala na rin akong nagawa ng tuluyang makipaglapit si Bobby sa anak ko, Papa Dudut. Hindi naman ako ganon kasama at hindi rin sarado ang isipan ko para ipagdamot ang karapatan ni Bobby sa anak niya na itinuring ko ng tunay na anak. Nasaktan lang ako sa biglang pagsulpot niya na para bang gusto na niyang bawiin si Sonia sa amin. Pero tama naman si Sally. Kahit pabalik-balik na rin namin ang mundo, si Bobby pa rin ang totoong dahilan kung bakit at paano ay nakakasama namin ang anak namin ni Sonia. Kaya kahit mabigat sa loob ko ay pumayag na akong dumalaw-dalaw siya sa bahay namin para tuluyan na siyang mapalapit kay Sonia. Pero syempre kailangan ding malaman ng bata ang totoong relasyon sa kanya ng tito Bobby niya. Kaya nag-decide na kami na sabihin na sa kanya ni Bobby ang tunay na pagkatao nito. Hindi gino-joke nyo lang po ako hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Umiiyak na sigaw ni Sonia. 4 kaming nasa sala ng bahay noon. Ako, si Sally, si Bobby at ang anak kong si Sonia. Si Sally na ang nagsabi na si Bobby talaga ang tunay na tatay ni Sonia. Bigla namang tumakbo palapit sa akin si Sonia at niyakap ako ng mahigpit. Papa, sabihin niyo po na hindi totoo ang sinasabi ni Mama. Kayo po ang papa ko. Kayo lang po at wala nang iba. Umiiyak na pakiusap ng bata. Bumuntong hininga ko, Papa Dudut, kasunod ang pilit ng ngiti. Hinawakan ko ang mukha ni Sonia bago ako nagsalita. Sonia, anak, totoo talaga ang sinasabi ng mama mo. Ang tito Bobby mo, siya talaga ang totoong papa mo. Pigil ang mga luhang sabi ko sa kanya. Sobrang sakit pala talaga na ipaalam sa batang tinuring mo na anak na kailanman ay hindi ikaw ang magiging tatay niya. Hindi po, ayoko pong maniwala. Kayo lang po ang papa ko. Nag-iisa lang po ang Papa Oscar ko. Ikaw lang po ang papa ko, wala nang iba. Umiiyak na sabi pa ni Sonia. Sonia, pwede mo pa rin namang maging papa si Papa Oscar mo tapos Daddy Bobby na lang ang itawag mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ilalayo sa kanya o sa mama mo, ang sabi pa ni Bobby. O narinig mo yon? Hindi ka naman pala ilalayo dito ng Daddy Bobby mo
Saka ayaw mo ba nun? Dalawa na kaming tatay mo. Kapag may nang away sa'yo, dalawa kaming magtatanggol sa'yo kasi dalawa kaming tatay mo na mahal ka. Naluluhang sabi ko kay Sonia. Hindi niyo po ako ibibigay kay Tito Bobby? Hindi niyo po ako iiwanan? Hindi po kayo mawawala sa tabi ko? Tanong ni Sonia. Nakangiti akong umiling sa kanya at kahit kailan, hindi mangyayari yun. Promise ko yun anak. Sagot ko pa kay Sonia. Normal lang siguro ang naging reaksyon na yon ni Sonia nang malaman niya ang tungkol kay Bobby. Kaya naman hindi namin siya pinilit na tanggapin kaagad ang lahat. Pero dahil mabait na bata at maunawain talaga ang anak ko, unti-unti na rin niyang naintindihan ang tunay na pwesto ni Bobby sa buhay niya. Hanggang sa matanggap na nga niya na si Bobby talaga ang tunay niyang tatay. Ngayon papadudot maayos na ang relasyon bilang magtatay nina Bobby at Sonia. Paminsan-minsan ay dinadalaw ni Bobby ang anak ko at may mga oras din na namamasyal sila kasama ng asawa ni Bobby at iba pa nitong anak. Tuluyan ko na ring napatawad ang asawa kong si Sally para sa pagsisinungaling niya sa akin. Mahal ko siya at ang pamilya ko kaya naniniwala ko na dapat lang nabigyan ulit namin ng isa pang pagkakataon ng relasyon naming dalawa. Salamat Papa Dudut sa pagbasa nitong sulat ko na sana ay nakapag-iwan ng aral sa mga ka-online na nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Oscar. Parte ng pagmamahal ang pagpapatawad. Kung minsan mang nagkamali ang isang tao sa atin, huwag po tayong magdamot ng isa pang pagkakataon para sa kanila. Maraming salamat kay Oscar sa pagbibigay mo ng oras na maibahagi ang iyong kwento. Maswerte ka dahil nagkaroon ka ng isang matalino, mapagmahal at maunawain na anak. Hindi mo man siya kadugo, sapat na yung pinakita at pinaramdam mo na pagmamahal para matawag ka na isang ganap na ama. Pero maswerte rin po si Sonia at Sally kasi ikaw ang naging padre de pamilya ng kanilang tahanan. Nagsimula kayo sa buhay na hindi ninyo alam kung paano sisimulan. Pero lahat ay pinagsumikapan mo, mapaayos lamang ang buhay na mag-ina mo. Kahanga-hanga rin ang ginawa mo na pagtanggap sa katotohanan na ilang taong tinago sa iyo ng asawa mo. Tama lang din na pinaalam ninyo sa anak ninyo ang tungkol kay Bobby dahil mahirap na palakihin ang isang bata na puro kasinungalingan at pagtatago. Mga ka-online, hindi naman talaga nasusukat o nakikita ang pagiging isang magulang sa kung anong material na bagay ang kaya nilang ibigay sa atin. Kung sila man ay kadugo natin o hindi. Ang mahalaga po ay yung tunay na pagmamahal na pinaparamdam nila sa atin bilang mga magulang natin. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.